Nasa committee na tayo, guys. Okay. Buti hindi pikon si Ma'am Tashi, wag niyong awayan. Okay, game. Committee. So, ang committee, kunwari, alam niyo yung napapanood niya dun sa mga, ano ba to? Sa mga law and order, ganyan, na nag-aaway yung dalawang jurisdictions. Okay, kunwari, New York has jurisdiction because dito nahuli yung tao, ganyan. Tapos may ibang magka-claim, no, we have an earlier case. Kukunin namin yung akusado dyan. Yan. Yun yung dalawang courts, pareho silang may jurisdiction. Pero, committee is the courtesy you give to another court. Now, sa US, meron pang first to file rule, ang rule on committee. So, committee is not a rule. Committee is a doctrine. Pero, ang sinasabi niya is, pwede yung second court bigyan respeto yung naunang court at sabihin na, sige, nauna kayo, lipat namin yung akusado dyan sa inyo. Grabe si Gregory, sabi niya baka nauna yung bulate case. Grabe kayo. So, anong ibig sabihin yan? Bin-bring up ni Sec DOJ yung rule ng committee. Sabi niya, we're looking into ways that we can still talk to the ICC. Pero, ayaw naman niyang salungatin daw si BBM. Ano yung sabi niya? Na without necessarily acknowledging. But parang ayaw niyang tawirin at sabihin na hindi namin, ang sabi kasi ni Presidente, walang jurisdiction ng ICC. Hindi na natin kinikilala yan. So, hindi pwedeng salungatin ni Sec Boying yun. Pero, sinasabi niya yung rule on committee. So, yung rule on committee, lalong-lalo, ibig sabihin, binibigyan respeto ng second court yung first court. Okay? Sabi ni Pobreng Pinoy, I always cringe when GMG representative says committee. Oo nga eh. Okay. So, merong first to file rule yan. Ginagamit yan sa US and I think ginagamit din yan sa ICC. So, when Sec Boying says, the rule, we also use the rule on committee, ganyan. Parang, ang first to file, doon final sa ICC yung kaso. So, kahit, parang ang sinasabi niya, committee, bibigyan naming respeto yung isang court, yung ICC. Kasi nauna sila. So, what is he saying? Either may complementarity o may committee, pero hindi pwedeng pareho. Sabi ni Bev Rio, grabe si Ma'am bakit lalo kang nag-bloom? Mamaaga pa wala pa tayong barya. Di pa po naghahating gabi. But thank you po. Sabi ni Roy, comedy sila sa House of Representatives. Totoo. Sabi ni Libra, would this be similar to our committee towards the Malaysian courts and penal system transferring a Filipino prisoner to our custody? It has happened before. Remember yung pyramiding scheme? Nahuli dito yung Malaysian, meron siyang pyramiding, tapos ang ginawa ay tinransfer muna natin sa Malaysia kasi para humarap sa kaso doon, pero the case was parang a lower case, tapos nauna siyang, dahil nauna doon, hindi po malaki yung kaso hindi kasing lala nung dito, kasi dito, dahil syndicated estafa siya, panghabang buhay yung kulong. Kinuha muna siya ng Malaysia where he's supposed to have been sentenced to jail for ilang years lang. Pero pinadala natin sa kanila under committee nga. Sige, nauna kayo. Or meron din kayong case sabay ng mga kaso natin. Pero sige, as a matter of committee, bilang respeto sa inyo, bigay na lang namin yung sa inyo. Pero ang totoo niyan, ang daming nalugi dito sa Pilipinas dahil doon sa kanyang pyramiding. Pero tinransfer ng Pilipinas yung tao na yan. Panahon ni Noynoy ito eh. Ewan ko kung naalala ninyo yon. Nakalimutan ko yung name ng Malaysian. Kasi may kliyente ako na-scam din nila eh. So pinadala nila yung Malaysian na yon doon sa Malaysia. Humarap ng charges doon na sentensyahan, pero yung sentence niya mas maikli. In the hopes na pagka natapos na yung sentensya niya, makakalimutan ng ipa-repatriate siya dito. So, yung ginagawa ni Sec Boying, sinight niya yung rule ng committee, pero sinight din niya yung complementarity. So, parang ang sinasabi niya is, yung committee kasi, kahit mag-acquire tayo ng jurisdiction, kilalanin na lang natin yung sa ICC na jurisdiction dahil first to file sila, tapos bibigyan pa rin natin ng chance para ma-transfer pa rin si Duterte doon. Gets niya? Pero ang problema, magkasulungat yung dalawa nun. November, sabi niya complementarity. January ngayon, committee na yung sinasabi niya. So, unfortunately, kaya nga ma'am, nasasaktan ako dun sa sinasabi ninyo kasi yung totoo niyan is, sila yung nauna. Tapos ngayon, sinasabi na nila ay committee na. Okay? We're looking, pero
ang problema ni Sec Boying is, hindi siya pwedeng lumihis dun sa sinabi ni Pangulo. Ang sabi ni Pangulo, hindi natin nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. So paano ka yes, Aman Futures, thank you. Sino ang bilis? Aman Lilio, Aman Scheme yun. Opo, di ba? Inano natin, ni-repatriate natin si Aman Lilio sa Malaysia. Tama po ba? So, ayun na nga. So ngayon, with the rule on committee, nire-recognize na naman natin yung jurisdiction nila. Pero yung rule on committee and the rule on complementarity ay magkasalungat. O ayan, so meron na kayong solid na example ng committee. Yung Amalilio o Amalilio? Malala. Anyway, may kliyente kasi akong skinam yan eh. Tama, sabi ni Pobling Pinoy, I don't get it. We don't recognize the ICC, and yet if Interpol notices ICC related, we will still honor it. Logic is absurd. Correct. But, ang problema nga is, yung Interpol, hindi po sila ahente ng ICC. So, paano sila magsaserve ng warrant dito? Diba? So, ano yung pinaka-conclusion na pwede natin gawin dito? Ano yung conclusion natin? Hinahanash tayo ng DOJ. Sabi ni Brian, tama ba yung pronounce? Brian Talia. Ba't di po kayo tumakbo sa Senado? Sa Senate slate, pwede po kayo dyan or sa House, gamay nyo na rin po kasi yung politics. Kasi, hindi nyo ba napansin, ang yayaman ng mga nagsisitakbo? Wala tayong ganun. Sabi ni Home Diva, hilo na. Well, kasi naghahanap sila kung ano na lang ang pwede nilang sabihin. So, theory number 1, may complementarity. Baka na-realize din nila, ay, complementarity. Ibig sabihin, pag nag-file tayo ng kaso dito, out na ang ICC. Wait, o ngayon, committee naman. Pero paano yun? Sinabi ni Presidente, walang jurisdiction ng ICC. So, dinagdagan pa ni Sec Boying. Ang sabi niya, pero hindi naman daw yung naghahanap daw sila ng paraan para makausap pa rin ang ICC. Kaya gusto nilang papasukin, makausap pa rin nila yung ICC without admitting of their jurisdiction. Kita niyo na ako ano yung ginagawa ni Boy. Ngayon, mas malinaw na yung hanash nila. Hindi nga po. Sabi ni up to gals. Ano yung up? The question is, can ICC appoint a certain Interpol kahit hindi sila agency nito? Wala pong there's only one Interpol. Pero Interpol works with local, with like ang NBI, may Interpol office sila dito. So, the Interpol works with local law enforcement. Ngayon, kung wala namang mali na ginagawa yung mga yan dito, tapos hindi natin kinikilala yung warrant na inisyu ng ibang hukuman, pwede pa rin nating i-deport yung tao dahil sa violation ng immigration laws natin. So, pwedeng ganon. So, Interpol can work with the NBI and work with with our Immigrations Bureau para mahuli nila yung tao. Sabi ni Mar, hindi ba pwede bumalik ang Pilipinas sa ICC? Pwede po. It will be up to the President as the architect of our foreign policy. Sabi ni user 048, etc., etc. Wag daw akong tumakbo, di naman daw ako nananalo para ka lang Marites. Uy, naghirap ka pa. Haba-haba ng tinype mo. Siguro naman hirap na hirap ka for about 30 minutes tinatype mo yung statement mo na yun. Must have taxed you so much you lost brain cells. Wawa. Next. Okay? So, nakaka-disappoint si Boying, sabi ni Carpe Diem. At mga lawyers pa naman. Alam nyo, politics yan. Now, ito, final issue about this. Nakasama na rin dun sa issue ng BICAM. So, ang nakikita natin, may bagong style ng mga trolls. Bakit natin pinapatulan yung sinasabi ng trolls dito? Kasi ang mga trolls, ang tumitindig ngayon o kumakatawan ngayon dun sa mga depensa ng mga nasa administrasyon. Obviously, tahimik kasi tinatanong dito sa TikTok, bakit tahimik daw ang Congress tungkol dun sa BICAM report? Ito yung Kaya nga, not exactly tahimik, they only speak through their trolls nowadays. Sabi ni Ma'am Anita, bakit naman hindi ka mananalo? Hindi ako mananalo kasi hindi ako tatakbo or hindi ako tumatakbo. So, but I don't know in the future maybe, pero right now not inclined, kaya hindi nga po ako nag-file ng certificate of candidacy. No, Benz, that's not true. Sabi niya, let's not be swayed by the tactics regarding ICC. We have to focus on the BICAM report. Ganito po yan. Hindi po kasi ako sang-ayon sa ganyang klase na BICAM lang ang tinititigan natin, no? Kasi yung BICAM is just one aspect. It's the budget, that's the main issue. Pero dapat sabi ni Dika Pasisil, so hopefully Biran speaking as a troll, uy, grabe kayo kay Goddess, ha?
Trabaho niya yan, undersecretary siya ng Department of Budget, naaapektuhan ng DBM, so magsasalita talaga yan. At dahil nasa gobyerno siya, syempre expect niyo ba siya magsalita na pro Duterte? Nakaupo siya bilang yusek. Intindihin naman natin. Hindi naman natin kailangan maniwala sa sinasabi niya. At hindi rin naman tayo required mag-agree sa kanya, di ba? Huwag na lang natin siya personalin bilang respeto dun sa kanyang paninilbihan under the Duterte administration. Kasi under Sec Tugade, magaling naman siya, di ba? So next, ang sinasabi ngayon, bali ang mga spokes ng administrasyon ngayon, yung mga trolls. Okay, ano yung sinabi ng trolls? Pero Benz will talk about the bycam also. So anyway, dun sa ang sinasabi nila, kung may nakikita pala kayo, ba't di kayo mag-file ng kaso? So nakailang trolls na pumunta sa wall ko, nagsasabi ng ganyan. So nagpa-crawl ako, tingnan nyo nga kung ito yung bagong strategy. So apparently, mayroon nga, operation nga ngayon, ang sinasabi nila, ba't di kayo mag-file ng kaso? Yun nga yung tanong natin dito sa ICC. Sabi ni Ma'am Laika, pwede na ipa-disbar si Cheese Attorney. Is that a statement or a question? Para sa akin, mababaw pa masyado. Kasi he's being a politician. Para sa akin, hindi ko kasi gusto yung pagfa-file ng disbarment cases para dun sa maliliit na offenses. We need to give lawyers the leeway to be advocates. Kasi ang abogado, advokasya talaga yan. You take a side. Diba? In court, we have to take a side. So kung defense ka, defense ka. You are advocating for the defense. Kung prosecutor ka, you will advocate for the prosecution. So ayun, ang sinasabi natin dito, sinasabi nga ng trolls, ba't di kayo ikaw, daldal ka ng daldal dyan. Mag-file ka ng kaso kung may nakikita kang mali. Mali yun. Because the Constitution says, I have free speech. Meaning, hindi ko nga kailangan ang people power ba nangyari after somebody filed the case after the president? Hindi. Hindi siya in-impeach. Hindi ginamit yung mga impeachment procedures, hindi siya kinasuhan, hindi ganun. The cases came after he was no longer president. The solution in 1986 was to take to the streets and stay there until he leaves. In other words, iwan natin lahat, yung day-to-day lives natin, iwan yung trabaho, iwan muna at panindigan natin yung kagustuhan. Yun yung noong 1986, pinanindigan ang kagustuhan na bumaba na sa pwesto si Marcos Sr. There was no need to file a case. There was no impeachment proceeding. There was no it was simply Marcos resign. Diba? So itong mga to nang debate din sila. Kasi sinasabi nila, file kayo ng kaso. It's quite possible na may nakaabang na. Diba? Baka sa investigative agencies pa lang, meron nang mag-aano sa atin, may nakaabang na. So, what we've always been saying here is, yes, of course, like si Kong Ungab is looking into filing the case dito sa bycam scam. We're proceeding now to to Attorney Vic's new revelation. Sabi ni Charles, file ka pa ng case, nabayaran na nga yung mga yan. Vague, but I understand what you're saying. Gets ko yan. I'm not saying that the courts might not be fair. The presumption is that they are. Okay? Kaya lang, hindi ako we cannot discount a political decision. But what is important for us is to cover all the bases. So, sige, may mga tao na mag-file ng kaso. Those who have the capability to do so should file the cases. Or take to the streets. Use the other options. We're free to use whatever options. So, as long as nire-recognize natin, sige, kung kaya, file yung mga kaso, of course. We presume that the courts are fair. Although, like I said, si VP Inday says, I do not expect fairness from this administration, from this government. Kasi iniisip niya, baka masayang lang yung effort. Baka may makialam. Baka mamaya dyan, di ba? The courts might favor you, pero hindi natin ma-enforce. Then may gagawing iba ang administrasyon to negate your win in the courts. Pwede yun. So, let's not put all our eggs in one basket. Many people, and believe naman ako sa inyo, that you trust the system. Yun ang maganda. You trust the system. But sometimes, di ba, when kulang yung sistema, when the laws do not admit of a remedy on our part, o halimbawa, itong Kongreso, hindi natin matanggal yung mga maliwanag na sa atin na tiwali ang mga to. And yet, we have very little power to take them to court because getting the evidence is sometimes either difficult or impossible. Bakit? May ano ba tayo? Can we ask the AMLAC to freeze their assets? Can we get evidence through that means? Hindi. Kailangan mag-file ka ng kaso muna. And
In order to file a case, you have to have evidence. So it's a vicious cycle. Maganda yung meron ng ebidensya, lalong-lalo na kung may mga official sources tayo ng evidence. But not everything is as simple as most people think na, sige, file na natin yung kaso. That's why, kahit dito, I keep saying, but there are also political solutions. Diba? And one of them is to continue speaking. And so, nare-realize na ito ng administrasyon, na konti yung nag-file ng kaso. Feeling ko may nakaabang sa kanila doon sa pag-file ng mga kaso. What they do not have a remedy for is for people who keep speaking up. Wala na nga silang credibility, di ba? Like you keep telling me here, walang credibility yan si ganito, walang credibility si Sec ganyan, si Presidente, wala na silang credibility. It's because we keep talking. It's because we keep exposing what they have failed to do. We keep exposing the things they are failing at. Halimbawa, the budget is a failure in their governance. It's politics over governance. It is politics over common sense. It is politics over law, over the Constitution. Pag politicized na talaga ang Kongreso, hindi na, we want to file cases, pero tignan niyo, nag-file ng case, di ba, si Attorney Torion? May narinig po ba kayong gumalaw? Ito, kahit itong mga impeach inday cases, ganong katagal na? December, anong date? 11? Anong date yung first? December 2, yung filing ng first impeachment complaint against VP Inday. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng SecGen. Hindi pa niya fino-forward sa House Speaker. Hindi tama, sabi ni Vivian. So attorney, manahimik lang. Ma'am, hindi, it's exactly the opposite of what I'm saying. Kailangan tuloy-tuloy tayong magsalita because this is what actually brought about change. Dahil nawawala na sila ng credibility. Dati, hindi natin binubusisi yung budget. Ngayon, ang dami na nating tanong. Tuloy, bistado, and hindi lang yun. Nakinig tayo kay Kong Ungab at nire-repost natin, pinag-uusapan natin. So, ang sinasabi ko is tama yung ginagawa natin, huwag tayo mananahimik. Filing of the cases doesn't mean na not filing a case doesn't mean na nanahimik tayo kasi nagsasalita tayo and it is a constitutionally guaranteed right. Di ba? But what do you mean when you say manahimik lang? Well, that's exactly what I said in the opposite. Di ba? We have to keep talking. We have to keep on being critical. Hindi pa po, Sir JD. Sabi ni Telan JD, nagsampa na ba ng kaso si Kong Ungab? Hindi pa po. Kasi, you don't just, na-discover ko to bukas, nasa court ka na. Kasi po, kailangan mo pang imbestigahan and kumuha pa ng ibang ebidensya.